Magandang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nadia. Sumulat po ako sa programa niyo upang ibahagi ang nakakakilabot ko pong karanasan tungkol sa mga aswang. Nagsimula po ito nung inakit ako ng isa kong kaibigan at kaklase na sumama sa kanyang kapiyastahan sa kanilang probinsya, sa probinsya ng Capiz. Ay, Bes! Malakas na tawag sa akin ni Vilma. Napamanaga ako sa kanya. Lagi kasi kaming ganito sa classroom sa tuwing magkikita kami. Bes, ano ka ba? Lagi mo na lang akong ginugulat. Sorry na, Bes. Siya nga pala, may plano ka na ba? Plano saan? Sa summer break. Wala. Baka sa bahay lang ako. Sila mama at papa kasi nasa Baguio para sa business trip. Sakto. Sumama ka na lang sa probinsya namin. Bakit, Bes? Anong meron? Piyesta sa amin. Masaya doon, promise. Hindi ako papayagan ng parents ko. Hindi ka papayagan kung magpapaalam ka. Malakas na pangangantsaw ng dalaga. Pag-iisipan ko, saan ba yan? Sa Capiz. Iyo, di ba maraming aswang doon? Pati ba naman ikaw ganyan tingin mo sa akin? Isang aswang. Hindi naman sa ganon. O yan, payag ka na ha? Ang saya ko, best friend talaga kita. Masayang tugon niya. Lumipas ang araw at dumating ang araw ng pag-alis namin. Malalakas na busina galing sa gate namin. Nadia, tara na dali. Excited na tawag sa amin ni Vilma. Oo na, excited lang? Natatawang tugon ko sa kanya. Habang nasa biyahe, nagkikwentuhan kami nang mapansin ko na parang ang layo na namin sa kabiasnan. Vilma, saan na tayo banda? Anong lugar na ba ito? Sunod-sunod na tanong ko. Ay nako, Bes, matulog ka na lang para makapag-beauty rest ka para pagdating natin doon, fresh ka. Nang mapansin ko nakakaiba ang titig sa akin ng driver, ngunit binaliwala ko na lang at natulog. Mapalipas ang ilang oras ay huminto kami sa isang gasoline station para makapagpahinga. Naunang bumaba si Vilma at yung driver. Napansin ko na tila ba nagtatalo sila. Kaya agad akong bumaba at nilapitan si Vilma habang papalapit ako ay agad na huminto ang dalawa sa pagtatalo. Bes, punta muna ako sa CR at naglakad palayo sa akin. Habang ako naman ay bumili ng mainit na kape at pumalik sa harapan ng van na nirentahan namin. Agad na lumapit si Manong driver. Hindi pa siya ganong katandaan, mga nasa 40s ang edad niya. Deng, sigurado ka ba natutuloy ka? Bakit po? Utal-utal kong tanong sa kanya. Nang akmang magsasalita na si Manong ay biglang sumulpot sa likuran namin si Vilma. Tara na, para makarating tayo ng maaga. At katitigan kami ni Manong driver habang kinalatkad ako ni Vilma, papasok sa van. Kita sa mukha ni Manong driver na mayroon itong nais sabihin sa akin. Muli ay bumiyahe kami sa kahabaan ng kalsadang iyon. Ramdam ko ang kilabot sa mga tinuran sa akin ni Kuya Driver. Nakatulala lamang ako sa bintana habang iniisip kung ano ang nais niyang sabihin. Nang biglang kilitiin ako ni Vilma. Uy, ano ka ba? Mukhang si Mana Sante ang mukha mo. Dahil sa kakulitan niya ay nawala ang aking mga isipin. Hanggang sa napansin ko na parang kakaiba na ang lugar sa paligid. Dahil sobrang layo-layo ang mga bahay. Agad kong binuksan ang bintana upang tanawin ang paligid. Nang sumumbulat sa akin ang mabangong simoy ng hangin. Napangiti ako dahil sa kananang buhay ko noon lamang ako nakalanghap ng sariwang hangin. Oh, di ba? Sariwang hangin dito. Hindi tulad sa Maynila. Napuno ako ng excitement dahil nagbubuang liwayway na. At kita ko ang kabuwang ganda ng paligid pati ang pagsikat ng araw. Malayo pa ba tayo, Bes? Lapit na. Diyan o. Sa barangay hall. Sang tricycle na lang. Maya-maya pa nga ay huminto kami sa barangay hall kung saan naroon ang terminal. Pagbaba ko ay agad na lumapit si Vilma sa isang matandang lalaki. Nang biglang hinablot ako sa likuran, muntik na akong sumigaw sa gulat. Miss, umalis na tayo dito. Bakit ba, Manong?
Hindi maganda ang pakiwari ko dito. May balita na aswang daw ang isang buong barangay na to. Ano niyo po nalaman? Ano po bang alam niyo tungkol sa mga aswang? Kumakain sila ng mga tao. At balita ko rin na itong lugar na ito ang kanilang pinamumugaran. Mayroong taong nakaligtas dito. At yun ang nagkwento sa akin. At nagkwento si Manong tungkol sa naganap na iyon. Alam mo ba, Neng? Ayon doon sa nakaligtas, ay muntik na siyang gawing hapunan ng mga aswang sa piyesta. Eh? Ano po siya nakaligtas? Hinubad niya ang lahat ng kasuotan niya at nagpalit ng damit. Ayon dito, mahihirapan ang mga aswang na tukuyin ang amoy niya. Kilala niyo po ba kung sino ang mga aswang? Basta, tara na, bumalik ka na sa van at papalik na tayo ng Maynila. Nang biglang may humablot mula sa likuran ni Manong driver. Yan po, minamanyak niyan best friend ko. Kanina pa po yan eh. Bilma, ano ka ba? Tara na bes, mag-tricycle na tayo. Habang papasakay kami, nakita ko na hawak si Manong driver na makalalakayan sa lugar na yon. At kita ko ang kanyang takot. Kita ko rin ang sumisenyas na ito na umuwi na. Dahil sa pagkalagkat sa akin ni Bilma ay nawala ang paningin ko sa driver at tuluyang napasakay sa tricycle. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa bahay ni Bilma. Welcome, mga anak. Bati ni Tia Milen, tiyain ni Bilma. Ay nako, buti naman at nakarating na kayo. Halina't pumasok na kayo sa loob ng makapagpahinga. Abang naglalakad kami at bitbit ang mga gamit ko, kinikilabutan ako sa mga titig ng mga tao. Pakalwari ko ay mga mababangis silang hayop nang biglang. Ano ka ba, Nadia? Relax ka lang. Masasanay ka rin dito. Huwag mo silang pansinin. Ganyan lang ang mga yan. At naglakad na kami papasok ng bahay. Dahil sa pagod, agad akong nakatulog. Gabi na umagising. Dahil sa isang alulong, agad akong napabangon. At napaupo sa katre. At biglang bumukas ang pinto. Uy! Nadia! Ano kakita ng multo? Napangisid na lamang ako ng alanganin. Agad niya akong inaya upang kumain. Pababa namin sa silong ng bahay kung nasaan ang kusina, tumambad sa akin ng mga paanak ni Bilma. Ngunit dala ang kakaibang presensya. Dahil sa mga matatalas nito mga mata, kung tumingin. Kinikilabutan ako dahil pakiramdam ko ay binabalatan ako ng buhay.